Hello po, it's Teacher Joy. At sa araw na to ay magbibigay ako ng 1 point sa ating civil service exam. And kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, pakiclick na po ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong videos natin. Okay, so question, under siya ng general information. So, this agency is mainly responsible for the conservation, management, development, and proper use of natural resources. Anong agency yan? Is it letter A, Department of Agriculture, B, Environmental Management Bureau, C, Department of Environment and Natural Resources, D, Bantay Kalikasan, or letter D, all of the above. Bago natin sagutan yan, inianyayahan ko po ang lahat na mag-enroll po sa ating August exam. This 2026 na, so may mga ilang days pa kayo. Habol pa po sa aming online review. Final coaching na po at pa-blessings yan. And of course, sa mga gusto naman pong mag-advance review para sa March Civil Service Exam 2027, ang ating enrollment ay ongoing na, so pwede na po kayong mag-advance review at simulan na po ang pagre-review. So, yun lang po. Message lang po kayo sa aking FB account. And let's see, magbibigay na din po kami ng pa-discount sa inyo para super affordable ang inyong review journey sa amin. Alright, so go back sa ating katanungan. Ang ating tamang sagot ay letter C po guys, Department of Environment and Natural Resources. So, tinatawag siyang DENR. Ang DENR po ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno na may tungkuling pangalagaan, pamahalaan, paunlarin, at siguraduhing wasto ang paggamit ng likas ng yaman at kapaligiran ng Pilipinas. Ayon ito sa ating Executive Order bilang 192. So, Department of Environment and Natural Resources, they are the one to conserve, manage, develop, and proper use of natural resources na ang sinasabi, ang ating likas na yaman ay dapat nating mahalin, pangalagaan, at huwag abusuhin. Kasi once na inabuse natin yan, tayo lang din ang maapektuhan as human being. So, yon. Tamang sagot natin ay letter C. Okay, so by the way pala, nag-jump ako sa correct answer. Ang letter E, all of the above, yan yung unang tatanggalin natin sa options. Bakit? Kasi ang all of the above, lahat ng choices na yan ay may kanya-kanyang rules or mga responsibility. So, hindi lahat yan ay palareho or pareho ang kanilang responsibility. So, first out natin sa letter E. Okay, punta tayo sa letter A, Department of Agriculture or the DA. Nakatuon lamang ito sa pagkain, pananim, hayop at pangingisda. Hindi ito ang namamahala sa lahat ng uri ng likas ng yaman. So, meaning to say, ang Department of Agriculture ay naka-specify lamang po sa mga pagkain, pananim, hayop at ang pangingisda. Yun lang yung scope nila. When we say Department of Environment and Natural Resources, lahat na yan ng ating natural resources ang ating likas na yaman. Okay. So, Environmental Management Bureau naman or EMB, ito ay bahagi lamang ng DENR at ang tanging tungkulin nito ay ang pagkontrol sa populasyon, sa pollution. So, it's more on pollution naman na dapat ang ating hangin ay hindi siya polluted. So, sila yung mga responsible dyan sa pagbigay ng mga rules, ng management, ng mga banta or ng mga announcement, no, sila yung responsible dyan. And of course, ang ating Bantay Kalikasan, ito naman ay isang private na samahan na tumutulong sa pangangalaga sa kalikasan at hindi ito public na pamahalaan ng gobyerno, isa lamang itong private. Okay, so again, ang ating tamang sagot ay letter C, Department of Environment and Natural Resources. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa nanood, sa nakinig, and supportahan niyo po ulit ang ating YouTube channel. Don't forget to click the subscribe button and like this video para sa ating mga susunod na mga educational videos. Maraming salamat po, teachers. Once again, this is Teacher Joy. Bye, everyone!